A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah ang maawain, ang mahabagin. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah lamang, at nawa ang kanyang pagpapala, pagpugay, kapayapaan ay mapa sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Inuulit ko mga kapatid sa Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa mga kababayan natin na wala pa sa pananampalatayang Islam, sumainyo nawa ang kapayapaan at ang gabay ng dakilang tagapaglikha na nag-iisang Diyos, walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Para sa kaalaman ng lahat, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na wala pa sa pananampalatayang Islam, muli tayo magbibigay ng paalaala, lalong-lalo na tungkol ito sa ating pananampalataya, sapagkat ang pagbibigay ng paalaala ay inshallah ito yung maging daan upang mahanap natin ang tamang pananampalataya o ang katuruan ng lahat ng sugo, sapagkat sa mga nagkokomento sa akin na sinasabi na wag akong manira, ngayon tayo ay magbibigay ng mga halimbawa na kayo mismo ang sumaksi sa inyong relihiyon. Itong mga sasabihin ko na inyong maririnig, ako ay humihingi ng paumanhin, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na wala pa sa pananampalatayang Islam, na ang inyong maririnig ay hindi ko po layunin na ako ay manakit ng paniniwala ng iba o ako ay manakit ng damdamin ng bawat isa. Bagkus ito po ay paalala lamang sa inyo. Kasi po, kayo po mismo ang tumingin kung anong mga kamalian ng inyong mga inaaniban na relihiyon. Tulad na lamang po ng aking pinanggalingan na Romano Katoliko. Sa tuwing kayo ay magsasamba o sa araw ng linggo, lalong-lalo na po yung December, yung simbang gabi, kayo na po mismo ang umusga dyan. Sa tuwing kayo ay magsasamba, tingnan nyo ang lahat ng kababaihan, kung ano ang mga kasuotan nila. Merong labas ang dibdib, merong labas ang hita, labas ang legs, merong labas ang pusod, la hawla wala quwata illa billah. Ngayon, yung mga kababaihan na yan, ang mga dalaga na yan, tingnan nyo kung sino ang mga katabi. Halos karamihan ang katabi nila ay lalaki. Sa anong kadahilanan? Dahil sa pagsinabi na ng pare na magsitayo ang lahat at tayo ay kumbaga kakantay na yung ama namin sumasalangit ka, kayo ay magsisihawak ng kamay. Hindi ba napakasagwang tingnan ito? Ngayon, tingnan nyo naman ang lahat ng matatandang babae, kung sino ang mga katabi nila. Wala kayong makitang matatandang babae na may mga katabing mga lalaki ng mga binata. Meron man, maaari, siguro meron. Yan ay apo nila o anak nila. Ngayon, ikaw magulang na nanonood ng bidyong ito, mapababae man o lalaki, may anak kang dalaga, isasama mo sa simbahan, at pagdating doon, pag sinabi ng pari na magsitayo ang lahat at magsiyawak ng kamay, papayag ka ba na ang anak mo, ang kamay ng anak mo, hawakan ng makakatabi niyang lalaki? Hindi ba ka napakasagwang tingnan ito, kabastusan ito? Itinuro ba yan ng mga propeta? Yan bang itinuro ng mga propeta na uri ng pagsamba? Kaya inihiling ko sa inyo na kayo ay magsaliksik, magmuni-muni kayo. Gisingin yung inyong mga sarili, huwag kayo patulog-tulog sa pansitan. Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay ang kaligtasan. Kaya pag nababastos ang isang babae,
ng mga maikli ang kasuotan, anong gagawin nyo? Di ba magrereklamo kayo? Sasampahan nyo ng reklamo, ipapakulong nyo. Sa inyo, nasa sa inyo rin ang kamalian. Lahat tayo naniniwalang mayroong tagapaglikha. Pero hanapin natin kung sino ba talaga ito. Ha? Kasi, kumbaga sa exam, ibinigay na sa atin lahat ang kasagutan, ibinigay na sa atin lahat ang answer. Kukopyahin na lang natin, gagayahin na lang natin. Ha? Bakit yung mali pa rin ang nilalagay natin na answer? Nakukuha nyo bang ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin, itinuro na lang lahat ng mga propeta kung sino ang karapat dapat nasambahin. Kung di ang nag-iisang Diyos lamang, ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang, ang nararapat na sambahin. Yun ang sinasampul ko kung ari exam. Tinuro na yung answer. Bakit iba pa rin yung sasambahin natin? Simula kay Moses, kay Abraham, kay David, kay Noah, kay Jesus, kay Muhammad, sumaka nila nawa ang kapayapaan, lahat itinuro nila sumamba lamang sa nag-iisang Diyos. Ngayon sasabihin nyo naman baka ako ay naninira ng inyong paniniwala. Hindi po, nagpapaalala lang po ako sa inyo. Sapagkat lahat tayo makakaranas ng kamatayan, kaya kinakailangan natin hanggat tayo ay nabubuhay dito sa mundo, kilalanin natin ang tunay na tagapaglikha. Kaya inshallah, itong video na ito ay kapulutan nyo ito ng aral at ito ang maging daan upang kayo ay gabayan sa tunay na tagapaglikha na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Kaya hanggang dito na lamang, ito pong inyong Brother Omar na laging nagpapaalala, magsaliksik at magnilay-nilay at magdagdag ng kaalaman hinggil sa ating pananampalataya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.